Hello everybody, good morning po. Ganda pa po kayo sa umaga. In today's episode 141, part 2 na po to ng ating Strange Love. Natatawagin natin sa pamagat na masakit na alaala na bersyon ni tatay at ni nanay. Kung maalala po natin, binahagi ng ating kapards na si Angel yung mga sakit na naranasan niya sa kanyang asawa. Okay, dahil merong tinatagpo ang kanyang asawa na sumasakay sa motor at hindi po na nakapagpaliwanag ng maayos o normal ang dalawang mag-asawa. Kumbaga na-miss po yung pagiging yung pag-uusap o magkaroon ng communication channel. Masana kasama ang Panginoong Hesukristo o ang Diyos sa buhay nila bilang mag-asawa. Okay? Pero bago po tayo magsimula, okay, samahan niyo muna akong manalangin. Let us all feel the presence of God and let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, may the testimony of our words and our life be like a salt for all mankind. For the food we are going to eat, we must have strength and energies so we may not fail. Give us the blessing of your power and joy to Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, number 5. Nasabi rin sa akin ng kanyang kaibigan na umaalis siya ng bahay o lumalayas siya nakasama ang kanyang mga anak dahil ayaw niyang nakikitang nagwawala ako kapag nakainom at ayaw niyang ring makita na umiyak ang kanyang mga anak. Mga kapards, medyo mahaba yung story niya, paiksin ko na lang, no? Ang sinabi niya dito na maganda, sino bang may gusto na umiiyak ang aming anak? Umiinom po ako dahil gusto ko na ilabas ang aking galit na sa isip ko at nasa puso ko na nasaktan talaga ako. At kapag umiinom ako, pinahintulutan ko o ang alak, ang espiritu ng alak o ang kaaway o ang demonyong nasa loob ko upang mailabas yung galit o upang mawala iyon dahil sabog na ako. Ayun, mas maganda na yun, Angel, no? Nagsabi ka ng tapat, pero ganun pa man din, no? Hindi maganda ang makasakit ng sa kapwa natin sa pananalita, no? Ilang minuto mo lang gagawin ng ito at habang buhay mo naman pagsisihan. Okay. Number 6, ilang beses ko na po siyang sinuyo at bukal sa aking puso. Ang bukang bibig niya, sorry po, hindi niya na ako mahal dahil hindi niya na nakikita ang pagbabago ko. Doon po nakapag-isip ako doon sa message, sa text, tsaka sa FB, blinak na po niya ako. Pati ang aking mga kapatid na wala namang kinalaman sa pag-aaway namin mag-asawa. Number 7, nung buhay pa si Nanay Lola, kinausap ako niya. Nasabi niya na sinisiraan niya ako sa aking Nanay Lola. Sinabi rin ng Nanay Lola na kahit anong gawin mo, anak ko pa rin yun, sinabi niya sa aking asawa. At bakit ngayon nyo pa naisip
lalo ka na kung kailan kayo ay tumanda na. At sa huling pag-uusap namin, Kuya Par, sa burol ng aking nanay lola, ito ang sinabi niya. Kaya gusto niya o nasabi niyang makikipaghiwalay siya ay para pahiyain siya. Yun ang inisip ng aking asawa, na mapahiya. Maling-maling paghuhusga naman talaga iyon na ginawa niya sa akin. Ang nasa puso ko ay alang-alang na lang na maibalik namin ang pagmamahal namin bilang mag-asawa, at gusto ko na maging maayos na ang lahat sa kabila ng pagkawala ni Nanay Lola. Ni wala po akong plano o iniisip ng ganun. Ang plano ko lang po ay magkasundo-sundo, pero ang nangyari ay baliktad. At sa katunayan nga po, inawat pa ako ng aking manugang. Sabi niya, tatay, tama na po, ayaw ko na po. Ako ang nahirapan sa inyo eh. Maawa ka naman sa iyong sarili dahil kawawa ka naman. Sinabi ko sa aking anak, hindi pwede yun. Pamilya ang pinag-uusapan dito at pag-ibig ko. Kinakailangan ipaglabang ko to. Ayaw na po sa inyo ni nanay. Hindi po pwede yun. Kinakailangan magpasakop siya. At baka puyat lang siya o menopause. Sinabi rin niya ni Nanay Lola. No? Pero kahit na daw 88 siya, kahit kailan hindi niya naranasan yung masungit o yung menopause stage. No? Ayan. Ganito yan, no? Mga ka-parts at saka mga ka-eye watcher, no? Angel, no? Narito naman ang katanungan ko para doon sa asawa mo. Okay? Na naguguluhan ako. Okay? Dahil bakit na humantong sa ganung sitwasyon, no? Doon pa sa burol, no? Yun nga, baliktad nga ang aking pananaw, no, na nasabi ng ayong asawa na gusto niya na makipaghiwalay, no, sa harapan ng tao. Hindi maganda yun eh. Naghahayagan na kayo ng sama ng loob. Okay, nawala na yung paggalang sa iba, kaya naging parang animal na kayo bilang mag-asawa. Okay, kung ano man ang siguro may magandang dahilan, no po, kaya kayo nag-away at gusto na rin makipaghiwalay ng iyong asawa. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam po. Baka may magandang paraan o plano ng Diyos na mas maganda, kasi nga matindi na po ang inyong pag-aaway. Okay, narito ang mga sinabi ni nanay. Anong ebidensya mo? Sagot. Tanong ni nanay kay tatay. Sagot naman ni tatay, ang mga mata ko at pandinig ko, wala naman sa puso ko na magkahiwalay tayo, at wala rin din naman akong planong palitan ka. Ang gusto ko lang lamang ay maayos ang ating pagsasama. Number 2, bakit di mo hinuli ako sa akto ng aking ginagawa? Natakot ako sa aking sarili. Kilala ko ang aking sarili at may aral ako sa pakikipaglaban. Ayaw ko itong magamit at ayaw ko na nang nakangingitian kayo, kahit na ito'y ginagawa nyo ng kasinungalingan. Number 3, tanong ng aking anak naman, tatay, bakit di mo pinabarangay? Ayoko na magkaroon ng iskandalo ang ating pamilya at mahal ko pa rin ang aking asawa, ang inyong nanay. Kahit sa kabila ng lahat, ayaw kong masira ang binuo kong pamilya. Number 4, payo ng anak sa tatay. Choice nyong dalawang maghiwalay. Sagot ni tatay, oo nga, tama kayo. Ikaw doon. Paano naman yung will ni God?
para sundin ang kalooban ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan. Masaya na tatay si nanay. Mag-move on ka na lang at huwag mo nang balikan ang nakaraan. Sagot ni tatay, ako ay humingi ng tawad ng hayagan sa inyo dahil sa mga salita na ginamit ko na nakasakit at narinig nyo pa. Yun ang malungkot para sa akin. Ninais ko ring humingi lamang siya ng sorry sa akin at ang lahat tapos na sana. Sabi ng anak naman ng panganay, hindi si tatay ang nagbago, kundi si nanay. Nauunawaan ko si tatay. Maraming tao, sagot ng tatay, na hindi nakakakilala sa akin at hindi alam ng mga tao ang aking mga pinagdadaanan. Itinago ko na lamang to sa aking sarili at wala po akong pinagtapat. Mga ka-parts tsaka mga ka-eye-watcher, no, reminder ko lang po sa inyo, no, nasaktan, no, kay si Angel, no, miski na ang kanyang pamilya, kamag-anak, kaibigan, at tsaka komunidad, no, naapektuhan dito. Panalangin lamang talaga ang hiling ng tatay, no, na si Angel, no, na magkaroon ng liwanag o lakas ng loob, no, para ay sila ay magkasundo at maibsan na rin yung kanyang nararamdaman. At sana madabayan po natin sila, no, ang mga, lalo na yung mga taong nangangailangan ng ating panalangin. Nagpasalamat ng ganito si Angel. Salamat Kuya Far, mabuhay po kayo at maging mahaba pa ang inyong buhay. At makapaglingkod pa po kayo sa mga taong karapat-dapat na tulungan nyo tulad ko. Ayan, mga ka-parts at saka mga ka-eye-watcher, maraming salamat po sa inyo, no, tsaka sa mga nanonood at nakikinig. Sa pagkakataong ito, ang dapat gawin natin ngayon ay ipanalangin ang mag-asawa na naghihiwalay sa oras ng Pasko. Nakakalungkot isipin kasi nga time for giving, time for sharing, time for love. Salamat Angel na namulat kami na walang panahon talaga ang pinipili ang kaaway. Lahat tayo ay makasalanan, walang matuwid sa Diyos, no? Pero sa Diyos lang dapat tayo talaga lumapit. Ang Panginoong Yesus ay Diyos ng kapatawaran. Okay? Kaya doon tayo sa Kanya lumapit. Dahil siya ang naging taong tulad natin na naranasan na itakwil ng tao. So, sa wikang English po sinasabi, no one is exempted to rejection. Lahat po tayo ay makakaranas ng rejection sa ating buhay. Maging asawa at pamilya po natin at magulang. Okay, walang naniwala at pinagtabuyan ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pinahirapan ng mga sundalong Romano, pinako sa krus, no? Kaya huwag po tayong mawalan ng pananampalataya kahit na po 1% na lamang. Okay, kaya mo yan. God loves you. May mga tao kasi na mga inosente, no, na nawawalan ng bisa ang kasalanan, no, dahil nga inosente sila. Okay, makiisa ka Angel sa gawain ng Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas, no, at ang iyong mga hiling, no, ay matupad sana. Alang-alang lamang sa mga kabutihan at umiwas ka sa mga masasama at saka pag-inom. Okay, manalangin tayo ulit mga kaparts, no, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming amang makapangyarihan at walang hanggan, turuan mo po kami na makakita ng liwanag laban sa kasamaan at kadiliman, dulot ng kaaway na winawasak ang pagsasama ng mag-asawa, at damayan mo po ang mga anak nila upang makayanan nila ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Ipalaganap mo, mahal na Panginoon, ang iyong kapangyarihan upang
wakasan ito sa madaling panahon at punuin mo po sila ng pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Lahat ng ito hiniling natin sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga parts, pakinggan na lang po natin. Mahirap na magsalita ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa 1 Pedro talata 3, kabanata 3, talata 17 hanggang 18 sinasabi, ang nagdanais ng payapa at masaganang buhay o pamumuhay, dilay pigilin sa pagsasabi ng kasamaan, ang anumang panlililang at madayang panalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. At kung sakali mang-usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila. Huwag kayong magbagabag. Igalang niyo si Kristo sa inyong puso bilang Panginoon. Sa Santiago naman po, kabanata 3, talata 5 hanggang 10 sinasabi, ganyan ang dila ng tao, maliit na bagay lamang sa katawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paanong napapalagalab ang isang maliit na apoy, ang isang malawak na kagubatan. Kumbaga parang doon sa episode natin, walang lihim na itago, no? Lahat ay nabubunyag dahil nga sa kachismisan. Sa Galatia naman po sinasabi na po sa kabanata 11, talata 26 sinasabi, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman ay pakikipag-apid, kahalayan, kalaswaan, pagsasamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkampi-kampihan, at pagkabahagi. Subalit ang Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang laban ang batas dito. Mga kapards, madalit sabi, nakakaawa mang isipin na minsan dumarating sa ating buhay na tayo ay napanghinaan, no? Dahil sa tatlong bagay, tayo po ay lumalayo sa Diyos,